Lubharing naapektuhan ng malakas na lindol kahapon ng South Cotabato. Naramdaman din sa lakas na intensity 7 ang pagyanig doon. Kumustahin natin ang sitwasyon kasama si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Magandang tanghali naman at sa ating mga tagapanood, tagapakinig na andyan. Isang napagandang hapon sa ating lahat. Gov, kumusta po dyan sa South Cotabato ngayon? So far, medyo okay naman kasi na-stabilize na namin yung sitwasyon dito sa aming lalawigan. Opo. Ano na po ang latest count? May casualty po ba kayo? Injured, missing? Meron tayong 3 casualties, 2 sa bayan ng Tupi, isa rin sa bayan ng Tibuli. Yung isa dahil sa landslide, yung isa naman natamaan ng mga debris, saka yung isa ay na heart attack. At ito yung mga casualties natin, meron tayong injured na 203. Pero dito kasi sa South Cotabato, Shell, dito kasi sa amin, sa lalawigan namin, right after kasi na tumama yung lindol, ay nakapatawag kaagad tayo ng rapid damage assessment and needs analysis team or ARDANA. Ito ay na-deploy kaagad natin sa mga designated places na assign sila base doon sa kinakandak namin na mga drilling, mga drills namin at napakaganda na naging execution nila. Kaya't mabilis kaming na-stabilize yung sitwasyon dito na kung saan 4 hours after ng lindol ay nakumpleto nila yung 57 major infrastructure na kailangan ma-assess para maibalik sa tama ang operasyon ng aming probinsya. So kasama doon sa 4 na oras na yan, yung operation ng ating mga hospital na pinapatakbo ng lalawigan kasi kailangan namin na dapat within a few hours ay maibalik na namin yung pasyente mismo sa loob ng hospital. At naging successful tayo dyan at nag-cooperate na rin ang lahat ng mga medical team natin kaya hindi dumami yung mga casualties natin at agarang na bigyan ng lunas sa mga injured individuals na dito sa amin. Through that, ARDANA rin ay na-deploy rin natin yung mga technical persons natin doon sa mga agricultural sites, yung iba naman sa mga possible na mga evacuees. At napakaganda yung naging execution kasi kung mapapansin mo dito sa South Cotabato, wala masyadong evacuee sa sentro dahil nagkakaroon ng unity yung mga tao. Yung mga talagang totally damaged na bahay ay doon nakatira sa kapitbahay o sa kamag-anak nila doon na ina-assist na rin ng mga tao natin. So far, yung provincial capital natin, kahit nasa sentro tayo ng tinamaan ng lindol, and yet ngayon naibalik na namin sa 100% operations dahil nga yung assessment ay naibigay 4 hours after at yung clearance galing sa engineering. May mga areas na pwede kagad namin magamit. So anong nangyari, dahil sa full operations kami, napakabilis namin na-address yung mga pangailangan namin mga kababayan dito sa lalawigan. So yan yung ginawa namin at ako'y pinasasalamatan ko ang lahat ng mga ARDANA team namin, yung PDRRE mo at saka yung mga uniform personnel na talagang mabilis na action na supposedly yung 2 to 3 days na assessment ay nakuha nila sa 4 na oras dahil sa napakagandang execution. So, Gov, wala na tayong problema sa tubig, kuryente at linya ng komunikasyon. Meron kasing ARDANA team na assign sa mga basic necessities natin like water and electricity. So well coordinated lahat, agara ma-point out kagad kung saan yung damage. Kaya't mabilis namin na-up. Within 4 hours ay na-up na rin yung kuryente namin sa mga major areas namin. Yung iba umabot na mga 10 hours. Pero yung tubig halos na ibalik na rin. Kasi ang kagandaan dito, mabilis namin ma-point out yung mga natumba, yung mga kuryente na natamaan ng mga kahoy. Dahil sa na-distribute yung aming mga responders, we have 10 responders in every purok sa buong lalawigan na handled by one criminology graduate in every barangay.
So directly reporting sila sa provincial government at sa PDRRMO natin, sa command center natin, kaya napabilis yung aksyon ng ating mga electric cooperative dito dahil sa mabilis yung pakita ng mga fault ng mga areas. So wala naman pong immediate na pangangailangan ang South Cotabato po. Na-address na namin kahapon at ngayon patuloy pa rin yung distribution natin. Meron naman tayong Quick Response Fund, QRF, na pwede pa namin magamit dito. So far, napaganda na yung distribution. Ang isa lang talaga sa naging problema namin dito, yung mga bridges na nasira, yung mga tulay, yung mga road slip namin, at yung mga landslide na nakaapekto sa pagbaba ng mga produkto ng aming mga magsasaka. So definitely, magkakaroon ng double handling. So yung cost ng travel cost ng mga products, medyo tataas. Yung iba rin, hindi na rin maibaba. Pero gumagawa kami ng detour or band-aid solution para maibaba. Pero yun nga lang, tumataas pa yung costing. Pero ngayon, nagkakaisa na ngayon yung national government at local government kung paano ma-address, agarang ma-address yung problema na ito. So ang kagandahan kasi, Shell, 30 minutes after ng lindol, ay tumawag kagad yung Pangulo sa akin, nagbigay ng instruction at pinadala yung NDRIM niya at yung mga cabinet members niya. 2 hours after talagang palipad na kagad sila dito. So ang kagandahan, mabilis yung aksyon, yung coordination mabilis, yung network sa baba mabilis, at yung deployment ng ARDANA mabilis. Medyo na-perfect natin yung execution. That's good So to yung know. tatrabawin namin 3 to 4 days, natapos namin within an hours only. 4 to 5 hours. That's great to know po. Marami pong salamat for the update, South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.